Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, alalahanin ninyong hindi sila kundi tayo ang tunay na tuli, sapagkat hindi tayo nang hahawak sa mga panlabas na tuntunin. Ang pagsamba natin sa Diyos ay sa Espiritu at na kay Kristo Jesus ang ating kagalakan. Kung sa bagay, mayroon akong sapat na dahilan upang manghawak sa mga panlabas na tuntunin. Kung iniisip ni numan na may katwiran siyang magtiwala sa ganitong gawain, lalo na ako. Tinuli ako sa 8 araw mula nang ako'y isilang. Ako'y katutubong Hebreo, tunay na Israelita, buhat sa angka ni Benjamin. Kung pagsunod sa kautusan ang pag-uusapan, ako'y Pariseo. At sa sigasig ng aking pagsunod, inusig ko ang simbahan. Kung sa pagiging matuwid naman, ayon sa kautusan, walang maipipinta sa akin. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na maaari kong ibilang na pakinabang ay inari kong kalugihan. Oo, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga, ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Isang issue na madalas naharap ni San Pablo ay ang tungkol sa pagtuli. Ang tao ay nagiging Hudyo kapag siya ay tinutuli. Pero ang paninindigan ni Pablo ay hindi na kailangan na maging Hudyo para maniwala kay Kristo. Hindi na kailangan ng pagtutuli pa. Sapat na ang pananampalataya na ibinibigay ng binyag. Ang pagsamba sa Diyos ay galing sa Espiritu ng Diyos at hindi sa panlabas na ginawa sa laman, sa pagtuli o sa pagsunod sa mga alituntunin ng mga Hudyo. Ang pananalig sa Diyos ay mula sa kalooban, pero ang pagtutuli ay ginagawa sa laman. Panlabas lang na tanda yan. Kung mahalaga ang panlabas na gawain ng batas ni Moises, sabi ni Pablo, walang makatatalo sa kanya. Excellent ang record niya bilang Hudyo. Tinuli siya nung siya'y 8 araw pa lang, tulad ng kaugalian ng mga Hudyo. Nanggaling siya sa isang tunay na tribu ng Israel, ang tribu ni Benjamin. Kasama niya ang mga pangkat na mga Pariseo, ang grupo na mahigpit na sumusunod sa batas ni Moises. Ganun nga siya sa pagkapanatiko sa kanyang pagiging Pariseo na nanghuhuli pa siya ng mga Hudyo na naniniwala kay Jesus at pinabibilanggo niya sila. Pero ngayon, nakilala na niya si Jesucristo. Tinalikdan na niya ang mga gawain niya noong una. Itinuturing na niyang basura ang mga pinagmamalaki niya noon bilang Hudyo kasi nakilala na niya ang pinakamahalaga na walang iba kundi si Jesucristo. Ang kaligtasan ay walang iba kundi si Jesus. Hindi man anong ginagawa natin ang magliligtas sa atin,
kundi ang ating kaugnayan at pagmamahal kay Jesus. Hindi lang sapat na maniwala kay Jesus. Dapat mayroon tayong relationship sa Kanya. This is a relationship of friendship. Sabi ni Jesus na hindi na niya tayo itinuturing na alipin, kundi kaibigan. Kaibigan din ba ang turing natin sa Kanya? Pinatunayan ni Jesus ang pagmamahal niya sa atin sa pag-aalay niya ng Kanyang buhay para sa atin. Yan ang pinagdiriwang natin tuwing tayo'y nagsisimba. Ipinagdiriwang natin ang pagmamahal niya sa atin. Pinanininigan natin ang pagmamahal natin kay Jesus sa ating pagsunod sa mga utos niya. Kaya kailangan natin na alamin ang banal na kasulatan upang malaman ang gusto ng Diyos para sa atin. At kapag mahal natin si Jesus, ibibigay niya mismo ang Kanyang kagalakan. We will have the joy of Jesus in us. Si Jesus ba ang dakilang perlas ng buhay natin na handa natin talikdan ang lahat at ipagbili ang lahat, mapasa atin lang ang perlas na ito? Ang huling salita na binanggit ni Papa Benedicto XVI bago siya mamatay nung siya ay 94 years old na ay, Jesus, I love you. Ang dami niyang mga aklat na sinulat tungkol sa pananampalataya. Ang dami niyang mga aral na ibinigay bilang profesor, bilang Cardinal Ratzinger, at bilang Santo Papa. Ang lahat ng yan ay kanyang sinamarize sa isang pangungusap. Jesus, I love you. Iyan ang magliligtas sa atin, ang ating pagmamahal kay Jesus. Jesus, I love you. Help me to love you more and serve you better. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.